Kaya ingatan natin yan. Yung nararamdaman mo, yung iniisip mo, yung sinasabi mo, yung ginagawa mo. Ingatan mo yan kasi nakabantay ang kaaway dyan, mga kapatid. Sabi, he's like a roaring lion. Naghahanap ng mga pagkakamali natin, nag-aantay no, tayo magkamali, nag-aantay na tayo ay magkasala. Okay? So, at kapag tayo ay naroon na at ang kaaway ay nakagawa, alam nyo na ang nagiging manifestation niyan, number 1 yung unfaithfulness. Hindi tayo nagiging tapat. Kaya mapapansin mo, hindi ka na nagiging consistent. Yung pagde-devotion mo, yung pagdalo mo, lahat ng gawain patungkol sa Panginoon. Hindi na tayo nagiging faithful sa pagbibigay, hindi na tayo nagiging faithful yan. Natitigil lahat ng mga ginagawa mo para sa Panginoon. Yung pagdalo ng gawain, madali na natin tanggihan ngayon yan, mga kapatid. Diyan mo naman malalaman kapag nandyan na ang kaaway sa buhay mo. May mga manifestation yan. All the spiritual things will stop or will become inconsistent. Diyan mo malalaman. Na dati naman, faithful ka. Dati naman, lagi kang dumadalo. Dati naman, nandun yung desire mo. Lagi mong ginagawa. Ngayon, may mga excuses ka na. Kaya, madalas, okay, hindi lang nagkakaroon ng mga excuses. Dati naman, no excuse. Diba? Ngayon, ang dami mo ng excuses. Okay. Madali ka na magtampo. Madali mo na makita yung mga mali. Yung problema, yun na lagi ang focus mo. Nahihirapan ka nang maintindihan ng mga bagay-bagay sa buhay mo. You have this inability to understand. Ito pa matindi, mga kapatid. Wala nang kagana-gana ang iyong spiritual life. Oo. Meron ka nang tinatawag na spirit of sleep. Antukin ka na, mga kapatid. Hindi mo napapansin pa nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ba't inaantok ka lagi? Pag mga gano'n na, mga kapatid, pag nasa gawain ka, inaantok ka lagi. Basta lahat ng pag-spiritual na bagay, tapos inaantok ka. So, there's something wrong. Mga kapatid. Pero pag hindi naman spiritual na bagay, hindi ka naman inaantok. Nagising ka. Those are the manifestation, mga kapatid. Hindi na tayo nagiging faithful. We have so many excuses. Ang tawag ko dyan, pride. Pag marami ka ng dahilan, pag marami ka ng excuse, mga kapatid, ibig sabihin, pride na yan. Tapos yung failure to do your responsibility. Yung meditation mo, hindi mo na nagagawa, nagiging madalas na yan, yung pagdala mo sa mga gawain. Tapos mainitin ang ulo mo, madali kang mainggit, madali kang mairita, madali mong makita yung problema, puro problema at hindi mo na makita ang solusyon. Because you have this inability to understand. At pagkatapos, wala nang gana yung spirituality mo. See? So, but the good news is this, no matter what, okay, na nagagawa sa'yo ng kaaway, you can break them through the power of the cross of course, by applying the blood of Jesus.